Matagal ko tong inaral, ilang taon din akong nakinig. Gusto kong maging kaani sa Iglesia ni Cristo. I ended up with only one religion on my list, and that is Iglesia ni Cristo. Pagtawag, i-convert story. Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Mar Oriondo, at samahan po ninyo kami sa may kalahating oras na pakikinig sa mga natatanging istorya ng ating mga kapatid na tinawag ng ating Panginoong Diyos upang maglingkod sa Kanya sa loob ng Iglesia ni Cristo. At para po sa mga kababayan natin na hindi po kaanib sa Iglesia ni Cristo, welcome po kayo sa ating programa. At para po simulan ng ating programa, ipakikilala na po natin ang ating makakasama ngayong araw. Narito, pakinggan at panoorin po natin ito. Isang retired Major General ng Philippine National Police at dating lay minister ng Simbahang Katoliko ang ngayon diakono na sa loob ng Iglesia ni Cristo na si kapatid na Luiso Tikman. Paano natawag sa Iglesia ni Cristo ang ating kapatid? At paano nito nabago ang kaniyang buhay? Ating alamin ang kasaysayan ni retired Major General Luiso Tikman at ang kaniyang istorya ng pagtawag. Ang makakasama po natin ngayon ay isang retired Major General ng Philippine National Police at dating lay minister sa Iglesia Katolika. Siya po ay si kapatid na Luiso Tikman mula po sa lokal ng Brookside, Rublo Extension. At kapiling po natin ang ating kapatid ngayon. Magandang araw po, kapatid na Louie. Magandang araw, kapatid na Mar. Kumusta po kayo? Mabuti po naman at ako po ay natutuwa sapagkat ako ay naging bahagi ng programa nyo sa araw na ito. Kumusta po ang inyong pamilya? Mabuti po naman ang aking pamilya. Sa katunayan po, ang aking may bahay na si kapatid na Ruby Tikman ay kasama ko po sa paglilingkod sa aming extension. Siya po ay isang diakonesa. Ay sige po, batiin po ninyo ang inyong pamilya. Salamat po naman. At ako'y bumabati sa aking may bahay na si kapatid na Ruby, sa aming mga anak na si kapatid na Lemuel, Roxanne, at ang aking pang mga anak na si Lois Tikman Canzon, ang kanyang asawa ay si Dr. Jason Canzon, at ang aming bunso na si Crystal Lubim Tikman na sa kasalukuyan po ay may tungkulin bilang bahagi ng management ng isang kumpanya sa Japan sa kasalukuyan. At binabati ko rin po ang aming destinado sa lokal ng Brookside, si kapatid na Christian Enriquez. Patiin ko na rin po ang aming tagapangasiwa, ang kapatid na Alfonso Rico. Maraming salamat po, kapatid na Louie. Nabanggit nga po natin sa unahan na kayo ay isang retired Major General sa Philippine National Police. Iyong pagiging pulis, yung po ba talagang pinangarap ninyo? Gusto ninyo maging sundalo o pulis? Paano po kayo napunta sa ganung profesyon at hanggang sa makarating kayo sa estado kung saan naroroon kayo ngayon? Alam mo, kapatid na Mar, hindi ko naman gusto yung maging sundalo at pulis. Mas gusto ko noon, ang pangarap ko noon ay maging isang abogado. Subalit, yung aking ama, noong taong 1970s, nakasagsagan ng student radicalism, ay para maiiwas niya ako sa mga kaguluhan nung panahong iyon. Nalalapit na kasi noon yung pagdedeklara ng martial law. Ako ay kinumbinsi niya na pumasok sa PMA
Matapos yung kanyang influencing activities, actually, dinala niya ako sa University Belt. Naupo lamang kami doon. Nagmerienda. Maya-maya, dumating na yung mga nag-rally, mga estudyante na sama-samang may mga dalang placards at sumisigaw ng kanilang mga adhikain. At kasunod niyan, makalipas ang ilang minuto, dumating naman yung mga otoridad ng Armed Forces, ng Philippines Constabulary nung araw at ng kapulisan. Alam na natin ang mga nangyayari sa ganyan, batuhan ng kung ano-ano, mga molotov, etc. And I told myself na ang layunin pala ng aking ama ay iiwas ako sa kaguluhan at ang posibilidad na maging produkto ako ng diploma mill. Dahil wala halos ginawa yung mga estudyante kundi mag-rally araw-araw. Tinanggap ko yung kanyang hamon na mag-try ako sa PMA. And I passed. Pumasa ako. Nag-aral na ako sa Philippine Military Academy na kung saan ako ay gumraduate ng taong 1976. Nag-volunteer ako, pumunta sa front line. Specifically sa Basilan ako nagpa-assign. Ako'y pinagbigyan at doon na nga tuloy-tuloy na ako nag-serbisyo bilang combatant. Ako ay naging deputy commander, company commander. At makalipas ang ilang panahon ay naging company commander na ako ng PC company. Tuloy-tuloy yung aming mga combat operations hanggang naisipan ko. Tinawag ko ang isa naming rebel returnee at sabi ko sa kanya, Ahmad, araw-araw na lang halos patayan tayo ng patayan. Kung may kontak ka pa sa mga dati mong kasamahan, mas makabubuti siguro na magkaroon tayo ng pagkakataon na mag-usap. Baka meron tayong mapapagkasunduan para sa kapayapaan. Ang naging resulta po niyan ay ang pagsuko sa akin at sa aking kumpanya ng mga nasabing rebelde. Nagbunga na po yan ang kapayapaan sa aking nasasakupang lugar. At masasabi po natin na isa yan sa major accomplishments ninyo bilang naging tagapanguna, bilang commander. Kalimitan po halos sa kung saan man ako ma-assign isinusulong ko ang katahimikan, kapayapaan sa lugar. Kalimitan po ay nagiging tagumpay naman. Congratulations po kasi may tuturin po natin na kung saan po kayo inilagay at kung ano yung tungkulin ninyo nung panahon na kayo ay aktibo pa po sa serbisyo, nagampanan po ninyo yung ipinagagawa po sa inyo. Sa kabila po na kayo ay abala bilang opisyal sa hanay po ng constabulary nung una, then Philippine National Police, nabanggit din po sa pagpapakilala sa inyo na kayo ay naging lay minister. Paano po nagkaroon pa kayo ng panahon para makapagsagawa ng mga sinasabi nating paglilingkod sa Panginoong Diyos? Bago siguro tayo tumungo diyan, ay nais ko rin banggitin dahil ito yung magiging simula ng aking direksyon na makapaglingkod sa Panginoon. Makatapos ko nga mapatahimik ang aking nasasakupan sa pag-surrender sa akin ng mga rebelde, ay inilagay naman yung aking kumpanya sa isang magulong lugar sa northern Basilan. Dito sa isang pagkakataon ay nagkaroon po ng pag-ambush sa amin at ako po ay lone survivor ng nasabing ambush. Tadtad po ako ng tama ng bala, mga shrapnel galing sa M203. Marami po, libo-libo pong shrapnel at about a dozen na bala ang na-recover sa aking katawan. At ang sabi po ng nag-opera sa akin nung ako'y matauhan na, nung ako'y magising, sabi niya sa akin ay,
Lieutenant, malakas ka sa itaas. Bakit po ako malakas sa taas? So, ikinuwento na niya kung ano ang ginawa nilang operasyon at nakita niya na mayroon pang isang bala na very close na dun sa aking puso. Subalit mukhang lumihis pa ng galaw o hindi na tumuloy. Sabi niya, milimetro na lang at you're dead. Tatama na yun sa iyong puso. Doon po nagsimula yung aking masidhing pasasalamat sa Panginoon at nagsabi ako sa aking sarili na sa banda-banda ron maghahanap ako ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Nung ako po ay makaretire sa serbisyo, ako po ay naimbitahan na maglingkod sa simbahan ng Katoliko sa aming lugar. Pero bago diyan po, kapatid na Mar, nung ako po pagkatapos po nga ako ay ma-ambush, nagpaalam pa nga ako sa magulang ko. Sabi ko, parang gusto ko pong magpare. Pero hindi rin po natuloy dahil umibig po ako sa aking may bahay. Nakapag-asawa po kayo. Nakapag-asawa po ako. Ang masaya nga po niyan, ngayon kapatid na Mar, kung sino nagpaibig sa akin na aking napangasawang si Karuby, ay kasama ko naman sa paglilingkod sa Panginoon. Nakakatuwa po. Nadoble pa po ang naglilingkod, hindi lamang ako. Pati po yung aking mga anak at mga apo. Kayo po ay dumating sa panahon na ayun na nga, lay minister na bilang isang Katoliko. Masasabi natin na nagagawa nyo na yung iniisip ninyong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Pero papaano po pumasok ang Iglesia ni Cristo sa buhay po ng inyong pamilya? Gayon din, papaano kayo natawag sa loob ng Iglesia ni Cristo? Kasalukuyang naglilingkod pa rin po ako as a lay minister nung mga panahong iyon. At ako naman ay nagtitraining din bilang district governor ng Rotary. Nung magkita kami ng nooy nanunungkulan bilang tagapangasiwa ng distrito ng Rizal na si kapatid na Romy Beltran. At sinabi niya sa akin, General, ikaw ay malapit sa amin. Ba't hindi ka makinig ng aming mga aral? Ang sagot ko po sa kanya ay, Karomi, lay minister po ako. Ang kanyang balik tugon ay, di magaling, may alam ka na pala sa mga salita ng Diyos. Dagdagan natin. Saan mo gustong makinig? Dito o dun sa inyong lugar? Pinili ko na lang po yung mas malapit sa akin. Iyon po ang naging simula ng aking pakikinig sa mga aral at na pinananampalatayanan ng Iglesia ni Cristo. Yan po yung lokal ng Brookside nung panahon na yun. Opo. Ano po yung partikular na aral na nakatawag ng pansin sa inyo? Kaya nagpasya kayong magpatuloy sa pakikinig hanggang eventually nagpasya po kayong umanib sa Iglesia ni Cristo. Ang mga sinuri ko na lamang po dyan ay yung mga usap-usapan o ang mga myth na may sariling Biblia, Apo? ang Iglesia ni Cristo. Kaya akin tinanong, ano pong Biblia ang ating gagamitin? At pinakita po sa akin ang mga Biblia na readily available sa komunidad. Kaya ang tanong ko po ay, nasan po yung Biblia ng Iglesia? At sinabi nga po sa akin, wala pong sariling Biblia ang Iglesia ni Cristo. Wala pong sariling salin o translation ng Opo. Biblia Iglesia ni Cristo. Totoo po yun. Kaya isa po yan sa aking pamantayan. Kasi kung merong sariling Biblia, tailor fit ang interpretasyon. Maaaring pumabor doon sa Pabor may sa sariling gusto mong translation or salin. Tama po. Kaya sabi ko, mukhang okay ito. At kasunod na naman yan, ay tinumbo ko na po yung tungkol kay Kristo. Apo. Tinanong ko po naman kung sino po si Kristo sa Iglesia ni Cristo. At
Sa maraming salita po, ang sinabi na sa akin ng kapatid na Herman na Madayag, hayaan po natin ang Biblia ang sumagot. At pinakilala nga po niya sa akin ang Panginoong Hesukristo. Doon lang po sa nabanggit ninyo na nakilala ninyo ang Panginoong Hesukristo. Makikita na po natin na ipinakilala po sa inyo mula sa Biblia na ang pagkakilala ng Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Hesukristo ay Panginoon. Yan po mababasa sa Gawa 2:36. At ipinakikilala rin po ang ating Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas sa Gawa 5:31. At ang nag-iisang tagapamagitan po natin sa ating Panginoong Diyos, ang ating Panginoong Hesukristo, na mababasa naman po sa unang Timoteo 2:5. Yan po ay para sa kabatiran ng mga kababayan po nating nakikinig ngayon. Ano po ang nais po nating sabihin? Malimit po kasi na ipagkakamali ng mga kababayan natin o kaya ng mga hindi pa kaalib sa Iglesia ni Cristo na hinahamak daw po. O kaya basta tao lang ang pagkakilala po natin sa ating Panginoong Jesucristo, na hindi po yun totoo, kapatid na Louie. Tama yun na kapatid na Mar. Hindi pala naman na tao lamang ang Panginoong Hesukristo sa pananaw ng Iglesia ni Cristo. At napakataas pa nga ng pagkakilala. At kaya nga ito ay tinatawag na Iglesia ni Cristo. Si Cristo mismo ang nagpakilala naman kung sino ang nag-iisang tunay na Diyos Nung siya manalangin sa Amang nasa sa langit. At sinabi nga niya na ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na nag-iisang Diyos na tunay. Ang binabanggit po ninyo, yan ang mababasa sa 1:17, 3 at 1. Ang nagpapahayag o nagsasalita po mismo dyan ay ang ating Panginoong Jesucristo. Yan po ang katunayan na iisa lang ang tunay na Diyos. Tama po. Hindi po ang ating Panginoong Jesucristo, sapagkat sinabi naman po ng ating Panginoong Jesucristo sa 1:8:40, siya mismo may sabi, siya po ay tao. Kung kinikilala man po natin ang Panginoong Jesucristo bilang tao sa likas na kalagayan, siya rin po mismo ang nagsabi at nagpatotoo nun. Sapagkat ang ikapagtatamo ng buhay na walang hanggan ay ikapagtatamo po ng kaligtasan, makilala po ang Ama bilang iisang tunay na Diyos. At sa isang banda naman, kapatid, ang Ama mismo ang nagpahayag na siya ang nag-iisang tunay na Diyos. At wala nang iba sa pamamagitan ni Propeta Isaiah. Kaya nung pinagdugtong ko po iyan, ay sabi ko na nga sa aking sarili, ay sino naman ako para kontrahin pa itong Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Diyos na siya ang nag-iisang tunay na Diyos. At ang sabi pa nga ng Panginoong Hesukristo ay ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala ka nila na nag-iisang tunay na Diyos. Sabi ko sa akin sarili, ay tama yung doktrina dito ng Iglesia ni Cristo. Kung ang Panginoong Hesukristo nga ang nagpapahayag na ang nag-iisang tunay na Diyos ay ang amang nasa sa langit. Sino naman ako? Sino tayo para tutulan ang kanilang sinasabi? Papaano po ngayon yung iba pang mga bagay na kailangan ninyong harapin? Yung pagiging lay minister ninyo, yung pamilya ninyo, papaano po ninyo hinarap yun? Ang totoo niyan kapatid, nagulat ako nung akala ko kasi wala akong problema umanib sa Iglesia ni Cristo. Wala akong problema sa aking may bahay. Pero siya ang kauna-unahang umusig sa akin. Minsan nung ako'y amuy sa aming bahay, sinabi niya sa akin, ba't ka nag-Iglesia ni Cristo? At marami pang kasunod na mga katanungan. Sabi ko sa kanya, kaya ako umanib dito dahil mahabang pagsusuri ang aking ginawa. Maraming pag-aaral, hindi lamang tungkol sa Iglesia ni Cristo, pati sa ibang relihiyon. At sa aking pananaw kako, ito ang tunay na relihiyon. At hindi naman kita aakayin, hindi kita isasama sa mali. Mag-aral ka kako. Ito yung mga Biblia. Tinadtaran ko ng Biblia po yung aming bahay. At paunti-unti po,
tuwing ako'y umuwi sa gabi, pakaunti na ang aming diskusyon. Hanggang finally, nung isang gabi, sabi niya sa akin, tama ka pala. So masaya-masaya po ako noon, naluha po ako dahil biruin mo yung araw-araw na katabi mo ay inuusig ka. Ngayon ay kasama mo na. Kaya sabi ko sa kanya, makinig ka na ng aral ng Iglesia ni Cristo. Magpadoktrina ka na. At tinanggap po naman na niya. Tulad ng aking unang nabanggit, magkasama na po kami, masaya kaming naglilingkod. At siya po ay isang diakonesa. Kailan po kayo nabautismohan? October 4, 2014 po. Nauna po kayo sa kapatid na Ruby. Tama po. Mahigit isang taon. More or less 1 year po ang una ko. Pagitan. Congratulations po uli, kapatid na Louie. Pero may mga pag-uusapan pa po tayo. Huwag po muna kayong aalis. Magbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, pagkalipas lang po ng ilang mga paalala. Nagbabalik po ang Pagtawag, A Convert Story, at ang kasama po natin ngayon ay isang retired Major General mula sa Philippine National Police, naging lay minister po sa Iglesia Katolika, at ngayon po ay diakono sa lokal ng Brookside, Rublo Extension, Distrito ng Rizal. Si kapatid na Louie po ay may mga pinagdaanan po na naging dahilan para lalo niyang hanapin ang tama o wastong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. At mula po roon ay itinalaga niya ang kanyang sarili sa mga gawang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kalaunan po nang siya po ay maanyayahan na makinig sa mga aral ng ating Panginoong Diyos, ay nalaman niya po ang tama o wastong pagkakilala ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa ating Panginoong Hesukristo. Doon po ay nakilala niya rin kung sino ang tunay na Diyos na dapat pong kilalanin at paglingkuran ng tao. Balikan po natin ang pakikipanayam natin sa ating kapatid. Magandang araw po muli, kapatid na Louie. Magandang araw din po muli, kapatid na Mar. Nabanggit po ninyo kanina na sa isang pagkakataon ng buhay ninyo, kayo ang naging lone survivor mula po sa ambush. At yun din ang naging dahilan para mangako kayo sa ating Panginoong Diyos na ilalaan ninyo yung buhay ninyo para siya ay mapaglingkuran. Kumusta po ngayon na kayo ay nasa loob na ng Iglesia ni Cristo? Ano po ang napatunayan ninyo? Naririto na ako sa tamang paglilingkod sa nag-iisang tunay na Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Gaano po ninyo ipinagpapasalamat sa ating Panginoong Diyos na tinawag niya kayo sa loob ng Iglesia ni Cristo? Napakalaking pagpapasalamat ito, kapatid na Mar. Kasi ako'y binigyan pa niya ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. Talaga pong masaya ako ngayon at hanggang kami mamahinga na ng aking may bahay, maglilingkuran kami sa nag-iisang tunay na Diyos at sa ating Panginoong Hesukristo. Kapatid na Louie, paano po binago ng Iglesia ni Cristo ang buhay ninyo? Sa spiritual side, kapatid, napakalaki po. Sapagkat habang lumalaon yung aming paglilingkod sa ating Panginoong at sa Panginoong Hesukristo at sa nag-iisang tunay na Diyos, mas lumalalim po ang aming pagkilala sa ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po ay nadadalisay yung pagkakilala. Pinakamahalaga po sa ating buhay ay yung pagkakilala at paglilingkod sa tunay na Diyos. Yung mga ibang tagumpay na ibinigay din niya po sa akin ay panandalian lang po yun at walang masyadong kabuluhan po yun. Mas makabuluhan
sa aming pananaw na mag-asawa ang paglilingkod sa nag-iisang tunay na Diyos at sa Panginoong Hesukristo nga. Yung mga bagay na nakamit natin dito sa lupa, pakinabangan po natin habang naandito tayo. Pero alam naman po natin, kapatid na Louie, lilipas din po ang bawat isa sa atin. Darating din ang sandali pa pagpapahingahin po tayo ng ating Panginoong Diyos. Pero kapag nagawa po ng isang tao yung tunay, yung wasto na paglilingkod sa ating Panginoong Diyos, nasunod niya po yung mga kalooban ng ating Panginoong Diyos, may ipinangako na pong gantimpala ron. Yun po yung makarating po tayo sa piling niya. Doon sa bayang banal sa langit na inihahanda niya po para sa bawat isang lingkod niya, ang tapat na lingkod niya na sumunod sa kanyang kalooban, naging bahagi po ng katawan ng ating Panginoong Hesukristo o ng Iglesia ni Cristo. Kapatid na Louie, bilang isang kinikilala, lalong-lalo na po sa propesyon na pinanggalingan ninyo, isang retired Major General, kayo sa ngayon masasabing matagumpay din po na businessman. Pero sa kabila ng lahat ng meron kayo, umanib kayo sa Iglesia ni Cristo. Bakit po? At para naman po sa mga kababayan natin na gayon din, naghahanap din sila ng tunay, ng wastong paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang gusto ninyo sabihin sa akin? Para sa ating mga kababayan, sa ibang mga nakikinig o nanonood, ay siguro ang imumungkahi ko sa kanila ay makinig sila ng aral ng Iglesia ni Cristo, o kung sila ay nakakapakinig na, patuloy na magsuri tulad ko, ay mahanap nila ang katotohanan at makilala nila ang nag-iisang tunay na Diyos na dapat nating paglingkuran. Maraming salamat po, kapatid na Louie, sa pagpapaunlak po sa imbitasyon namin na makasama po namin kayo dito sa ating programa at maibahagi po ninyo ang kasaysayan ng inyong buhay, lalong-lalo na po ang naging dahilan ng pag-anib ninyo sa Iglesia ni Cristo, at yun naman po ay sinasampalatayanan nating pagtawag po sa inyo ng ating Panginoong Diyos. Ang nakasama po natin ay si kapatid na Luiso Tikman mula po sa lokal na Brookside, Rublo Extension, distrito ng Rizal. Ang ating kapatid po, kinikilala na ang taglay niyang buhay, pahiram lang po ng ating Panginoong Diyos at marapat niya pong gamitin sa paglilingkod sa Kanya. Subalit, hindi po sa paraan na nakapaglilingkod lang siya sa Panginoong Diyos, kundi sa paraan na wasto at tunay na paglilingkod, tamang pagkakilala sa ating Panginoong Diyos. Kinikilala din po ni kapatid na Louie na nang siya ay mangako na siya ay maglilingkod ng totohanan sa ating Panginoong Diyos, ay kinahabagan po siya ng ating Panginoong Diyos sapagkat siya po ay tinawag sa loob ng Iglesia ni Cristo, naging kaanib sa Iglesia ni Cristo kung saan nakilala niya ang tunay na Diyos. Gayon din, natitiyak niya, tama po ang kanyang paglilingkod maging sa ating Panginoong Hesukristo. Sana po ang naging kasaysayan po ng ating kapatid ay nagdulot ng inspirasyon sa bawat isa sa atin. At bago po tayo pansamantalang maghiwa-hiwalay ay binabati at pinasasalamatan lang po natin ang mga nakasama po natin sa pagbuo ng programang ito sa INC Radio at sa INC TV. Gayon din po, pinasasalamatan po natin ang SEBC President and CEO, ang kapatid na Angelo Eranio Manalo, higit po sa lahat ang ating pinakamamahal na kapatid, ang ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Maraming salamat po. May mga ganitong programa po kung saan ay naibabahagi po ng ating mga kapatid ang kanilang mga natatanging karanasan, kung papaano po sila ipinagmalasakit, minahal ng ating Panginoong Diyos at tinawag po sa loob ng tunay na iglesia. Yan po ay ang Iglesia ni Cristo. Hanggang sa muli po, lagi po ninyo kaming samahan dito po sa ating programa, Ang Pagtawag, A Convert Story, tuwing Sabado po sa INC Radio at sa INC TV. Maraming salamat po.